sa Malabon. Grabe, ang dami talagang tao. Mga lokal at saka syempre mga turista din na tulad ko na gusto talagang ma-experience ang best of the best ng Malabon. Ay, City of Flavors and Heritage. Naglalakad, pumapara, nagbebenta, nagtatawanan, nagsiselfone at kung ano-ano pa. Saan mang sulok ka mapatitig dito sa bayan ng Malabon, siguradong marami kang makikitang tao. It is said to be a densely populated city. Pero kahit tila punong-puno at hitik na hitik ang mga tao sa Malabon, lagi pa rin silang may extra space para sa mga bisita na gaya natin. Today on JSM Travel and Tours, kilalanin natin ng mas mabuti ang Malabon through its famous heritage sites, ancestral houses, and food spots. And what's the best way to do it? Nako, alam nyo ba? Today, magmamalabon tricycle tour tayo. At kasama natin si Miss Bernadette. Ali po kayo, Miss Bernadette. Thank you. Si Miss Bernadette ang ating city expert and ang tour guide natin for the day. Hello, Miss Bernadette. Thank you for having us. Kwentuhan niyo naman kami ng tungkol sa Malabon. Ito yung aming city feel. May ibig sabihin yan, for all you know ma'am, yung gumawa ng ating 120 peso bill. National artist po si Mr. Angel Capnio. Okay. Yes, siya po yan. Yung anak niya ang nag-sculpture po niyan. Yung anak niya. Kaya po, Meron akong sculpture. very historical siya. So, ayun po, yung pong tao na yan, nagsisignify siya ng may net dito. So, ibig sabihin kasi, napapaliguran po kasi kami ng dagat. So, yan po kasi yung main na trabaho dito, mangingisda po. Yun. Behind po is yung tao na successful daw po siya, na siya yung mag-aangat ng Malabon. And behind po sa kanya yung family niya. Para po sa strong connection ng mga pamilya dito sa amin. Ayun, o diba? Yun pala yung ibig sabihin ng kanilang skill. So ano, ikot na tayo, sakay na tayo ng tricycle? Sure. Okay, let's go! Holy cat. Ngayon po, nandito po tayo sa San Bartolome, isa sa pinakamatandang simbahan po. Kasama ko na magtutur po sa inyo sa simbahan, si Miss Cha, ang former youth coordinator. Ayan. O sige, sasamahan tayo ni Miss Cha. Ikot tayo sa San Bartolome Church. O may pa-welcome, binuksan ng ilaw. It was founded po as a visita of Tondo noong May 21, 1599. When we say visita, it's like a chapel lang, small community. Ang cool po kasi sa mga Augustinian Church is kanya-kanya po ng design, yung mga pare. So, yung unang pari po, ang una niyang ginawa is yung transept. Yung pangalawang pari po, ang ginawa niya yung dome. So, additional, yung interior niya, yung makikita po natin sa ceilings. Kaya po siya ginawang ganyan is, para sa Catholic po, kapag nagsisimba sila, kapag tumingin sila sa taas, they will see the image of saints, na ang goal natin as a Christian is to be like saints. Nilalagay nila. Yes po. As a reminder of living a life of holiness, just like them. Ang pinakahuling na ad po na sa atin ay yung, nakita niyo po yung columnar, yung Ionic column. Ayun po yung pinakahuling na Yun na yung dagdag last. Sa church. Ayan, meron tayong nakuhang kasama para i-tour tayo sa Old Sacristy dito sa San Bartolome Church. This old sacristy was restored by the National Historical Commission of the Philippines. We usually have chamber music concert. Because you were mentioning kanina, Sir Chris, yung sound, yung acoustic Yeah, ng... it's very natural. No? When you close the door, so the echo is natural, your acoustic, so you don't need to bring sound system. One good thing is malapit, may interaction yung performer with the guest. So very intimate, Very no? intimate, yeah. And then to our left is the They are the 3 old bells of San Bartolome Church. How old is old? Is it like part of the original structure? Yes, this is part of the original structure. Are they still functional ba? Yes, it's still functional. We can But- still use it. However, we need to safekeep those artifacts. Hey, Miss Bernadette, nasan tayo ngayon? So ngayon po, nandito tayo sa Betsy's Cake Center. Ito po ang isa sa mga nag-pioneer ng paggawa ng cake dito sa Malabon. Ilang years na ang Betsy's? I mean, kailan siya? When was this place established?
were established in 1962. So isa kayo sa mga OG yeah, dito po sa Malabon. The first bake shop here in Malabon. Here. This is our Your best seller or Bestseller, your Roas. Sige, let's try. Ang sarap. Ito naman, another product that they have here in Betsy's is their mini roll. Whenever you have the time na nandito kayo at mag-visit kayo ng Malabon, hindi pwedeng hindi nyo dadaanan ang Betsy's. Ito nga pala, Miss Bernadette, si Dora. Yung bag ko. Oh, Hazel! Oh, special po to. Tiruan, ano bang parang ang sarap nito? Ano ba itong nasa harap natin? Ito po may cheese saka salted egg po. Ito po yan, plain. Wala po yung palaman sa loob. Ito po, plain yung ibabaw, pero may palaman po siya sa loob. Asado. Asado. Uy, mainit-init pa. We shall try. Masarap siya. Totoo. Yung pinakaputo niya, para siyang mamon. May cheese, may itlog na maalat. Sobrang sarap niya. And then may mga version din sila dito na merong surprise sa loob. Let us see the surprise inside. Charan! Meron siyang asado. So yan, kapag nandito kayo, Hazel's. Hulaan mo po kung ano gagawin natin. Ano? Siyempre, kakain Kaya na naman tayo. Okay, ito na ba yung pinakaabangan? Isa talaga sa rason kung bakit nakilala din ang Malabon. Ano pang iniintay natin? Excited na ako i-try ang Nanay's Pancit Malabon. Let's go! Hello, Sir Ian. Hello. Hi, Nanay. Pleased to meet you. Ang ganda po ng place nyo, ha? Talagang meron siyang vintage feels. Yun na nga po, maganda. Kaya nga po maganda. Ilang years na po si Nanay's? 40. 40? 40. 40 years November na. 8, 1984. Tapos po, Nay, paano po kayo nagsimula? Sa loob ng bahay. Opo. Ang bahay kasi namin dito lang, sa provision yung loob niya. Apo. Ngayon, meron akong tita na nag-opisina. Pag alam nila kasing taga Malabon ka, nakikibili sila ng mga unang-una pansit Malabon. Ang gagawin ng tita ko, kukunin niya yung order, pero hindi namin siya bibilhin, kami gagawa. Kasi isang tita ko naman, marunong siyang gumawa. Kasi on the olden days, halos lahat ng taga Malabon marunong magluto ng pansit Malabon. Halos lahat. Tsaka Opo. kasi nga, talagang yung pansit Malabon, minirienda namin ng mga bata pa kami. Kasi So yung lola matagal na ko, talaga siya. yung recipe pa niya hanggang ngayon yung ginagamit namin. Okay, recipe pa po ng lola mo. Oo, nag-stick kami sa traditional. What Talaga makes your Pancit Malabon special po? Talagang binabalik-balikan. Kasi yung pansit Malabon namin, naka-mix na lahat. Meron ng patis, meron ng kalamansi. Kailangan balance lahat ang sahog. Yun po ang inyong secret na sinabi nyo na sa amin. Hindi na siya secret. De, joke lang. Nako, ito na. The moment of truth. Ha, Ayun Nanay? na. Sige, tikman mo. Try na natin. Sarap. Hindi ko na siya kailangan lagyan ng kalamansi or patis. Parang sakto na siya. Talaga namang napakasarap nitong Pancit Malabon na to. And syempre, thank you kay Lola. Diba? Recipe ni Lola to. Ngayon ko lang po ito na-experience. Opo. Binigyan mo ako ng problema. Kailangan ko mag-exercise. Nandito tayo sa Immaculate Conception Parish Church. Itong simbahan, kaya siya naging Immaculate Conception, 1607 nagsimula siya sa isang kapilya. Tapos nagkaroon ng matinding lindol. Sabi ng mga tao, sirang-sira daw yung kapilya kasi syempre hindi pa naman sila mga bato. Sirang-sira siya, lahat nasira except sa image ni Immaculate Conception. So after no, nag-rebuild sila, pinangalan na nila yung simbahan kay Immaculate Conception. Dito. Dito muna ako magtatago. Masarap siya. Talagang hindi tinipid ang ingredients ng Okoy ni Kuya JR. Merong mga, usod tayo. Merong shrimp na malalaki. Merong tofu, may toge, onions. And I think yung batter na ginamit niya na pangluto, pagdikit-dikit sa mga lahat ng ingredients, parang yun pa lang din masarap na. Plus, dagdag mo pa tong suka.
I think ito yung isa sa mga reasons kung bakit naging famous ang Okoy ni Kuya JR dito sa Concepcion, Malabon. Okoy na Okoy! So ngayon, Miss Jody, nandito ka sa harap ng Luna Houses. Dito pinaniniwalaan na mayroong painting si Amorsolo. Fernando Amorsolo, national artist. Yes, opo, yung ceiling niya. Kasi, Ang bahay na to. yes, kasi yung babaeng kapatid ng mga Luna, niligawan daw ni Amorsolo. Kung nakikita nyo, dalawa lang po ito sa napakaraming ancestral houses sa Malabon. Wow! Tanan. Miss Bernadette, dinala mo ko ngayon dito sa Judy Ann's Crispy Pata. Ano po ba ang history ng Judy Ann's Crispy Pata? Paano po kayo nagsimula? Okay, kung nagsimula po talaga ito, bata pa ako, kasi 1972. Siguro mga 5 years old pa lang po ako. And being the youngest po kasi, yun yung nag-i-start na ang mga parents namin na syempre gusto nila na something na pwede nila maiwan or maging start ng kabuhayan. Si tatay mahilig sa pagkain. One of the favorites niya is the crispy pata. Ginawa niya yung timpla na according doon sa sarili niyang taste. Ang tanong ko naman po sa inyo, Miss Judy Ann, ano ba ang meron sa Crispy Pata na to? At talaga namang binabalik-balikan at talagang dinadayo? According po sa mga customers, ang difference daw po kasi yung sweetness daw po, tsaka yung juiciness na akala po nila is parang mantika. Pero the truth is kind of syrup po siya. Kaya po siya medyo nagiging matamis-tamis. Yung kare-kare niya, sobrang lasang-lasa mo yung peanut. Alam mo hindi tinipid. Kung gusto niyo naman ng kakaibang lugaw experience, matatagpuan niyo yan dito sa Reynaldo's Lugaw na Dilaw. Tanungin ko kung bakit siya lugaw na dilaw. Dahil doon po sa Kasugba, ma'am. Sa Kasugba. Kasugba? Ano po yun? Parang saffron. Saffron! Kuya Ray, explain niyo naman po, paano ba to? Pagka umorder po ako ng lugaw, kasama po bang lahat ng to? O ikaw ang mamimili kung anong gusto mong isama sa Ikaw lang lugaw po, mo? ma'am, ang mamimili. Kung ano lang po yung gusto nyong add-on sa lugaw. So yung mga add-ons ni Kuya Ray, meron tayo di pig's brain, may Adidas, tapos merong Betamax. Tapos meron tayo dito atay ng manok. Ito po, ano po siya? Puso po. Puso. Puso ng ano po? Baboy po. Pig's heart. Tapos ito po ay Goto po siya. goto. Meron ding lumpia. Apo. Yan, tapos ito po, Isaw. isaw. And then ito yung pig's face. Apo. Yan po yung binabalik ko. So itong combination na to, Apo. Kuya Ray, ang talagang binabalik-balikan ng mga nagpapatronize po ng lugaw na dilaw. And ito po ang Chicharon bulak. chicharon bulaklak. So pag umorder kayo ng lugaw na dilaw, ikaw bahala. Gusto mo lahat? Apo. Gusto mo isa lang nito? Or pwede rin namang lugaw na dilaw lang. So sa pagkakataong ito ay nandito naman tayo sa isang community sa Barangay Potrero. Dito pa rin tayo sa Malabon. Ayan, ang AMAPO o ang samahan ng mga magbabayong. Sa Atis Potrero po. Nagsimula po kami noong 1970s. Ngayon po, kumbaga na na lang din po namin sa mga magulang namin sa paggawa ng bayong. Parang naipasa po Opo. sa inyo yung skill Opo. ng paggawa po ng, Yes po, ma'am. ng bayong. And then, ang balita ko nga po na marami sa inyo na nakapagpatapos na ng Ma'am, mga opo. anak sa pag-aaral ng dahil dito. Opo, mama. Katulad po, Ma'am Annabel Coray. Po sa tulong ng pagbabayong, malaki po ang tulong nito. Kasi ang asawa ko po isang tricycle driver. Opo. Tapos nag-aaral ako, magtitinda ng bayong tuwing Sabado para may pambaon. Hanggang sa nag-asawa, ma'am. Hanggang sa nagkaanak ka, andyan pa rin yung pagbabayong. Dalawang anak ko po. Yung isa po, nakagraduate na po ng accounting. Si Nanay Marlita naman po, nakapagpatapos din po siya ng anak na teacher, computer engineer. Ate Juliet, gusto kong masubukan gumawa ng bayong kasi parang never ko pang na-try. Ito po yung gagawin natin. Ganito. Ito po yung bayong bags na zebra ang design, pero ito ang plain na ituturo ko po sa inyo. Ito po itataas nyo lang, tapos isasakto lang siya ng tupi na ganyan. Pero ganyan lang po siya. Okay. Natuto ka na dyan sa ito namang mas maliit. Ito. Naku, parang mag-ihiwa-hiwalay. Wait lang. Pwede bang bilhin ko na lang para may uwi ko.
Ay, sandali, nanay na, ano na siya? Ano lang din siya. Yan, tsagaan lang. Sige po, tapos papanoorin ko po kayo. Sige. Sir Michael, ano pong pakiramdam niyo po na dahil po sa ganitong klaseng trabaho ng inyong nanay, nakapagtapos po kayo ng pag-aaral? Sobrang proud po ako sa nanay ko po kasi sa ordinaryong manggagawa po nakakarampot lang yung kinikita po ng tatay ko. Hindi po nakakasapat na makapagtapos po kaming tatlong magkakapatid sa pag-aaral. Naging bread and butter po ng mother ko po yan. Actually po, yung nagagawa ni mother, tinitinda rin po namin sa palengke. Mga bata pa lang po kami kasi kasama na kami magtinda sa palengke. Sa ngayon po, tinatanaw po namin utang na loob po yun. Ayan. Meron na akong wallet. Meron akong munting surprise or regalo para sa inyong lahat. Next batch po ng raw materials na gagamitin niyo para sa bayong, i-gift ko na po sa inyo yon. Para po, syempre, mas malaki po ang maging profit ninyo. Ayan. Galing po yan sa amin dito sa JSM Travel and Tours. Sa loob ng isang araw, naging bahagi tayo ng maraming tao na itinuturing na tahanan ang bayan ng Malabon. At sa totoo lang, it felt like home as well. Yung para kang pumasok sa bahay ng isang kaibigan na sabik kang makita, itour at pakainin. Ang hirap tuloy umalis sa Malabon. Kaya naman, siguradong babalik-balikan natin to. At next week, abangan kung saan na naman tayo dadalhin ng tadhana. Sasakay kaya tayo ng tricycle, jeep, o eroplano? Abangan dito lang sa JSM Travel and Tours.